Magandang gabi sa inyong lahat at Wednesday pa lang ngayon. Taglish tayo, Tagalog, English at kuminsan may Ilonggo din. So mas maganda po yun kasi ang hinahabol natin ay understanding. Alam nyo, understanding ay kapangyarihan galing sa itaas. At kapag nakasalo tayo ng kapangyarihan, yung pangunawa ba, nandyan. Kaya tayo nakaka-move, meron tayong freedom kasi naunawaan natin ang lahat na gustong ipagawa ng Diyos sa atin. Ngayong gabi ay gabi ng pag-ibig. Ang pag-ibig na walang kondisyon, ang tinatawag na unconditional love, na nagre-restore ng lahat ng broken. Lahat ng patay, nabubuhay ng pag-ibig na walang kondisyon. Maraming salamat sa gabing ito. Also, we commemorate the memories of Tatay Crescenciano, tatay ni JB, ni Jesse Boy at mga Juarez dyan sa Canada. Siyempre lahat kami bilang pamilya ay nakikiramay kami sa inyong kawalan. Pero tandaan ninyo, sa kawalan, ang Panginoon ang magte-take over. Kaya instead na tayo ay manlumo, tayo bandang huli ay magiging masaya dahil alam natin ang pag-ibig ng Diyos na walang kondisyon ay bubuhayin ang lahat ng patay at marirestore ang pamilya, ang relasyon sa pamagitan ng pagpatawad. Ito ang ating mensahe ngayong gabi. So let's join our faith together upang gagalaw ang Diyos ng pag-ibig. Okay. We enter the gates of love, the gates of heaven. Kahit palakpak, may power. Enter His gates with thanksgiving. Come into His courts with praise. Enter His presence rejoicing. Magandang gabi kay Joy Singing Bambon, great and mighty ang is ating His agila sa name. Manila. Praise Him with the sound of the Ang trumpet. ating agila na si Praise Him Quinten. with the timbrel and harp. Ang ating agila na si Creature in Envy. heaven and earth, lift the sound of praise. Sing with all their hearts. For the Lord is good. Raising up eagles For the Lord is good. because of His victory. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord He's good all the time. Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. All the trumpets sound. Jesus the Son is exalted, Amen. Maker of everything. Come now and bow down before Him. Lift your hands in praise, raise your voice to sing. For the Lord is good. Women, The Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Men, for the Lord. For the Lord is good. Let me. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. let's worship the Lord. He's the God of love. His goodness and His mercy endureth forever. His words will never fade away. It will come to pass.
I love you, Lord. Let's express our love to God back. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up Amen. until I lay my head, Until tonight. oh, I will sing of the goodness of God. Proclaim the goodness of the Lord every day of your life. 'Cause all my life you have been faithful, His faithfulness. and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest nights, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Yes. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. You're so good. Your goodness is running after, it's running after me. Unconditional My love. life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. I want you to know how much God loves you. Tonight, And all my life you Express your have been love. faithful. through His faithfulness, we're still here. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. I'm gonna sing, Lord. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Father, we realize that your love is not just an emotion. Your love is a decision that you have to give your life to us. So tonight, we welcome the power of the presence of the Holy Spirit that enables us, Lord God, to quicken our being, to know that you are alive, that you're listening, and that you are moving in the midst
of our praises and worship. For it is your desire that all your children will give you praise, will worship you of who you are, and give you, Lord, what is due to you. Tonight, we desire to listen from you. I pray for teachable heart. I pray for your Holy Spirit, our teacher, our guide, our director, our helper, our everything, our breath. So Lord, tonight, be glorified in this service. We desire that after this service, we shall never be the same again. Prove that you are in the midst. Prove that you are the God who does miracles each time we are being together. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Okay, we'll have 45 minutes of a sermon. We go straight. Children, just stay. I believe the little children will just go there outside. Our children will just stay here. Listen to the word. For this is a night service, and we don't like children's ministry during the night anymore. We shall have them morning. Okay? So, are you ready to receive the word tonight? Nakapula po tayo, ibig sabihin pag-ibig. Alam nyo, ang Diyos natin is a symbolic God. Hindi tayo nagpula dahil gusto lang natin, kundi gusto natin ipakita kung ano ang nasa ating puso. Yung notion ba na red is blood, at ang blood ay life, at ang life is si Christ na tinanggap natin. I would like, binabati ko si Joy Bacod. Sabi ko nga, it's so hard to mentor somebody, pero it's worth kapag nakita mo yung purpose. Kaya nga lahat ng ating mga agila, hindi lahat ng taga-VCF, sometimes yung iba, pero yung agila talaga, ay nagkakaroon ng connection sa bawat, like Ken in Cebu City. Marami na rin agila ang nakapag-connect sa kanya sa Cebu. At maging syempre, as usual, laging nasa Manila si Joy Bacod. At nandun ngayon si Dindin, na kanyang kinikater din sa kanyang kondo. At amazingly, katulad ba ni nawala yata si Leia? Ha? Alright. Katulad ba ni Leia, hindi ko akalain na yung nilayhan ko yung na-deliver siya sa kanyang sakit. Bulag siya, nakakita siya. Na-deliver ba? Si Jesus kasi, hindi lang siya Savior. Dinideliver kanya sa iyong suffering. So yan ang nangyari sa kanya. Ang maganda lang sa kanya, talagang nagtiwala siya sa Diyos na na-experience niya ang healing. Hindi siya tumalikod, kundi talagang kinilala niya at nagstay siya. Kaya hindi lang yan, binigyan siya ng lakas. Ang liit-liit niya, nilagyan siya ng lakas para makapaghanap buhay. At yun ngayon, hindi ko akalain na ito yung magmamasad sa akin, yung babaeng nilay hands ko. Yun nga, sabi ko sa inyo, pag nag-mentor kayo, it's work. Kapag nakita nyo sa dulo pala, may plano ang Diyos. So talagang amazing, milagro talaga kasi binigyan siya ng lakas para ipakita sa tao na kahit maliit siya, kaya ng Lord gamitin siya, basta't willing ka lang. So ganun din si Joy Bacod, na siya isa sa mga agila natin, inspiration ng maraming eagles through the years, na kapag pumunta kayo ng Manila, you can meet her dahil talagang nandun yung passion niya para makater. Kumbaga siya yung extension ko sa Maynila. Si Pastora nandun pa rin sa Maynila, si Pastora nandun pa rin sa Cebu, at kung saan meron akong mentor, yun ang extension ni Pastora. Yun ang worth. Yun ang halaga ng isang nagme-mentor. Hindi basta-basta mag-mentor. Mahirap. Pero worth yung kanyang resulta kapag tama ang mentoring mo. So ngayon si Dindin ay agila na rin, syempre, at magkikita yung eagle to eagle. Kasi kapag agila ka, naghahanap ka ng kausap na ka-level mo para umangat ka pa rin.
Kaya dito tayo, kailangan tayong lumago. Hindi pwedeng pasimba-simba lang tayo. Mamaya nakikita ka, nanghihina ka na naman. Bakit ka magsimba kung manghihina ka rin naman? Nagsasamba tayo para mag-charge, di ba? Kaya doon malalaman kung ang simba mo ay totoo. Dahil pagkatapos ng simba, na-charge ka uli ng electricity. Nadagdagan ang iyong kapangyarihan. So maraming salamat sa Taglish natin tuwing Wednesday, pang bukas ng mata, pang lift up, pang bigay ng strength. Tingnan mo, ang daming inimbita, kunti lang ang nag-response. Yung iba, mukhang muntik pang hindi makapunta. Ganon talaga, no? Palapit ng pagdating ng Lord, pahina yung Kasi once nagpakita kayo ng kahinaan, hahabulin kayo ni Satanas. Paiyak-iyak kayo last time, ngayon gano'n na naman kayo. Bakit? Kasi nakita ni Satanas na hindi totoo ang iyong pagsamba. Kapag totoo ang pagsamba mo, God will not allow you to stop. Meron naman ng rason, trabaho kasi, ganun kasi. Kasi yun na rin din yung effect na hindi nakikita ng Lord na matatag. Sabi ko nga kanina sa meeting namin, kailangan may meeting, sabi ko, hindi na Kristiyano ka. Ano ngayon? Kung Kristiyano ka, hindi ka naman matatag. Baliwala din yun. Kristiyano ka nga, hindi ka naman matatag. Para sa ano? Di ba? Para sa religion yan. Pero ang tunay na sumusunod kay Christ ay naka-receive ng power para may purpose. Mang-save. Hallelujah. Hallelujah. Kung pera na naman ang tingin natin, hindi tayo masave niyan. Kasi para sa pera, sa umpisa ang galing. Dito, ang dami. Sa umpisa, gawin lahat. Nung bandang uli, wala na, ngihina na. Kasi parang nandyan na lahat. Ganun naman tayong mga tao. Kaya nga, meron tayong middle week service para palalahanan ka na pwede kang bumalik na masahol pa nung nag-umpisa ka kung hindi ka careful. Kaya nga, sabi ng Lord, careful, obey my command carefully. Yun ang sabi niya. Mag-obey daw tayo, may careful pa. Kasi pwedeng nag-obey ka, yung ending pala pawala ka na. So, okay, taas natin ating mga kamay. Diretso na, within 45 minutes, I pray na lahat kayo ay may understanding, may ballpen, may notebook, may teachable heart. Of course, may Bible. Kasi pag wala po tayong Bible, sanay na tayo sa hiring-hiring na lang, iiba talaga yung nagbabasa ng salita ng Diyos dahil personal kasi ang pagbabasa. As you lift up your hands, receive the love of God. For God so loved you that He gave His only begotten Son. Remind yourself na tinanggap nyo nga ba siya talaga? Paki-check. Baka naman hindi nyo pa natanggap ang bugtong niya na anak na namatay. Ano ba ang tanggapin dyan? Yung namatay siya para bayaran ang iyong kasalanan. I want you to open your mouth within 3 minutes para mag-response naman sa ginawa niya na namatay siya para bayaran ang iyong kasalanan. Yan ang araw-araw ninyong gagawin. Rindo, nabayaran na ba? Natanggap na ba natin ang kabayaran, ang resibo na tayo ay binayaran ng dugo ni Kristo sa cross upang tayo ay mawalay sa paghihirap? Dahil yun naman ay ang kanyang target na mawalay ka, ma-separate ka sa sakit, sa hirap, sa impyerno, sa kahirapan, emotionally, physically, financially. Lahat yan. Hindi nyo ba na-recognize? Yan ang kabayaran. Think about the blood of Jesus. Binayaran ka na. Ang ano na lang is tanggapin mo ngayong gabi. Tanggapin. Matuto tayong tumanggap. Marami sa atin hindi marunong tumanggap. Nagre-recite lang, pero hindi tinanggap ang pag-ibig na bigay ng Diyos upang ikaw ay magkaroon ng buhay na kasiya-siya. Ini-expect ng Lord ang totoong tumanggap. May joy, may power, may joy, may peace, may self-control. Lahat ng bunga ng banal na Espiritu, yan po ang prutas, fruit
na kayo ay nakatanggap ng pagpatawad sa pamagitan ng pagtanggap ng kanyang fullness na pag-ibig, ang kanyang buhay mismo na kapalit ng ating mga kasalanan. Kayo din sa live stream. Did you receive it? Patuloy po tayo dahil araw-araw mayroong understanding na pinagkaloob ang Diyos sa atin. Araw-araw, gawin natin yan hanggang sa makita natin yung evidence na totoo nga, tayo ay bayad na. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Unconditional love restores. Hindi lang po yan, nagre-restore. Ano bang original natin? Original anak tayo ng Diyos. Si Adan at saka si Eva ay nag-i-enjoy sa piling ng Ama na may gawa sa kanila. Suddenly, dahil sa kasalanan, nalayo sila. Separation. Kasalanan, separation from God Almighty. Ang Diyos natin dito ay alam natin, kilala natin. Ang pangalan niya ay si Jesu Kristo. Ang mga Muslim, kung ang pangalan ng inyong God ay si Muhammad, siyempre, hindi Diyos na may-ari ng langit at lupa ang Diyos nyo. Pag ang pangalan naman ng Diyos nyo sa Isa Al-Masih, then yan ang begotten Son na kung saan nagre-represent ng Ama. Then surely magkapareho tayo. Kahit Muslim ka, tinatawag na Kristiyano ako. No problem as long as si Jesus, kasi hindi naman religion ang makasave. Araw-araw nire-remind ko kayo, do not go back to religiosity. Go to your personal relationship kay Lord upang tuloy-tuloy ang inyong ligaya dahil sa Kanya lang ang may ligaya. Sa Kanya lang ang may ilaw. Sa Kanya lang ang klaro. Sa Kanya ay walang confusion. Sa Kanya ay walang sakit. Sa Kanya ang lahat ng kaligayahan na pinagkaloob ng Ama sa pamagitan ng Anak. Alright, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dahan-dahan, naintindihan natin ngayon. Kaya if you stay in the Word, talagang bubukas ang inyong understanding. Yung puso ninyo, mabubuksan. Pero pag malayo kayo sa fellowship o panon kayo, confusing kayo. Kaya maraming nagtataka, ito bang pastor ba to? Christian ba to? Mukhang hindi nakikita yung nababasa ko. Kaya nga, aware tayo, careful tayo, dahil ang mga tao ay nakamasid, nakatingin sa atin, kung tayo ba ay talagang nire-represent natin ang Panginoon. Automatically, kapag tayo nakaka-represent ng Panginoong Hesu Kristo, the trust is in us. Ang trust ay pera. Sa Diyos, ang pera ay tiwala. Hindi mo kailangan ang maraming collateral. Pag pinagkatiwalaan ka ng Diyos, maramdaman mo yan. Kaya lahat pabor. Palakpakan natin ang Panginoon. Unconditional love. Let's go straight. Sino ba tong Diyos natin? Our God is the God of love. 1 John 4:8, right? He who does not love does not know God, for God is love. Tandaan po natin, ang mga religious ay nagsisimba sila, ngunit hindi sila marunong magmahal the way magmahal ang Diyos. Ang Ama sa langit ay umiibig sa atin na walang kondisyon. Maging sino ka man, inoffer niya ang John 3:16. Noon pa na kahindik-hindik ang iyong wickedness, iniibig ka na ng Diyos. Kaya nga, iniimbita ka niya, iniibig kita. Lahat ng klase ng tao, masasamang tao, iniibig kita, sabi ng Diyos. Kaya binigay ko ang bugtong ko na anak, na kung maniwala ka sa anak ko, bibigyan kita ng buhay na opposite sa buhay mo ngayon. Yan ang special offer. Na-experience nyo yan, mukhang di ka masaya. O kulang lang ng pangunawa. Di ba? Dapat masaya ka. Hindi ka kailangan pilitin magpalakpak dahil alam mo at alam mo na ikaw yun. Ikaw yung binigyan ng Diyos ng imbitasyon upang
makatikim ng pag-ibig niya na walang kondisyon. Katulad ba ng tatay na kahit anong sama, katulad ni Jesse Boy. Kilala natin si Jesse Boy. Nandyan yung ninakawan ng tatay, pinrenda yung kalupaan at lahat. Inakaw yung baril, lahat na lang ng pasaway, lagi siya sa prisuhan. Pero pag nagkita sila ng tatay niya, itong si Tatay Crescenciano, tuto pa rin ang tawag. Ay to, ari ka. So parang walang nangyari. Ganun ang love ng Ama. Unconditional love. Nananaig. Hindi yung kasalanan, kundi nananaig yung pagkatatay ng ating tatay sa Ama. Hindi niya tinitingnan ang ating kasalanan. Tinitingnan niya kung paano ka lumapit, balik sa Kanya. Hallelujah. I'm just describing you kung sino itong Diyos na to. Kaya kung totoong Kristiyano tayo, sumusunod tayo kay Christ, natuto tayong umibig na walang kondisyon. Ngunit, may disiplina. Mamaya naman, tama yung aking love kay Junjun. Ang pag-ibig ng Diyos ay may hustisya. Wala ngang kondisyon, ngunit may justice. Kakambal ng justice ang love. Ang love ng Diyos ay may justice. Kaya nagtatanong ang marami, kung talagang mabuting Diyos siya, bakit may wrath? Bakit merong punishment? Bakit merong sa Revelation ganyan, may impyerno? Well, alam natin na hindi pinlano ng Diyos na mapunta ka sa impyerno para yan kay Satanas. Tatay mo sa Satanas. Kung sinong tatay mo, doon ka. Kaya nga, ang tawag natin sa Ama ni Jesus, si Christ, ay Ama na rin natin dahil in-adopt tayo ng Diyos ayon sa Ephesians. Kagabi, we're talking about inheritance. So, hindi mo maintindihan ang inheritance. Lalo na yung mga religious. Pasalitain mo sila. Anak din daw sila ng Diyos. May inheritance din daw sila. Alamin natin ano ang inheritance ng anak ng Diyos. Ang lahat kay Jesus ay nasa iyo. Ano meron sa Kanya? Forgiveness, number 1. Hindi ka makaforgive. Tapos sabihin mo, anak ka ng Diyos. O kapatid kita. Kaya naman, nahihiya. Di ba? Nahihiya ang mga tao. Dahil sila ay hindi makapagsalita. Kahit nakita nila na wicked yung asawa nila, na hindi naniniwala sa Diyos nila, pa-smile-smile ka na lang kasi wala kang nga kapangyarihan. It means to say, hindi ka paganap na anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay hindi niya pwedeng palitan ang kanyang tatay. The moment compromiser ka, sumama ka sa asawa mong iba yung tatay. The blood of Jesus, ito yung DNA ni Jesus na nagbigay sa atin ng karapatan bilang royal family. Ang royal family ng Diyos ay pamilya na katulad ni Jesus. Kung ano meron kay Jesus, meron tayo. Yun ang regalo ng Diyos. Kapag na-adapt ka sa pamagitan ni Jesucristo, ang lahat kay Jesus ay iyo. Kung ang lahat sa iyo ay kay Jesus. Alright. Mag-adjust tayo ngayong gabi. John 4:16. And we have known, believed, and loved that God has for us. Ano ba ang love ng Diyos para sa atin? Mga anak niya. God is love. And he who abides in love. Sino man ang sumusunod sa pag-ibig, which is God, abides in God. And God in him. So obviously, ang Diyos ay sa Kanya at sa Kanya, ang Diyos ay makikita. Ibig sabihin, naninirahan ang Diyos sa Kanya. How could you say na ang taong yan ay tinirahan ng Diyos samantalang ayaw Kanya? Ibig sabihin, magkaiba yung tatay nyo. Kahit mag-aaway pa kayo, basta isang tatay ninyo, at the end talagang kayo ay mag-reconcile dahil isa lang ang tatay nyo. Palakpak. The word believe, take note,
Ang believe ay isang susi. Nag-believe ka ba? Hindi yung gumanon ka lang. Nag-believe ka ba? Kasi kung nag-believe ka, you will have it. Makikita sa'yo. Na-receive mo. Bakit ka pa nakikipag-debate ng love mo? Kung na-receive mo naman. Ikaw mismo kapag naka-receive ka ng love ng Father, you're blessed. Ang tawag sa'yo, blessed. So, paano malaman ng mga tao na blessed ka? Well, meron kang, wala sila. Hallelujah. Hallelujah. Ako siguro, talagang ako kasi yung bibig ko ba, totoo. Sabihin mo sa'yo, hallelujah. Hindi totoo yan. Kahit yung palakpak na parang walang lakas, hindi rin totoo yan. Lahat dapat nakakonect sa puso. Dahil sa puso ang totoo. Look at your neighbor. Ang bibig mo ba ay nakakonekta sa iyong puso? Then surely, ang lumalabas sa bibig mo ay kapangyarihan dahil ang Diyos na sa puso mo ay makapangyarihan. Just say a word. Sabi ng Lord, pag anak ka na ng Diyos, sabihin mo lang ang salita. Sabi ng Lord, andyan ako agad. Next. Diretso tayo. John 3:16. Ito ang hindi naunawa ng lahat. Ulitin ko. Pag-ibig ng Diyos sa buong mundo. Itong planet Earth, 195 nation, ay minahal niya. Siya ang nag-create eh. Kaya niya, minahal niya dahil kinikreate niya yan eh. That He gave, binigay niya ang sarili niya sa pamagitan ng anak. Kaya nga, anak ko si Joy. Anak ko si Joy spiritually, parang ako. Inutusan ko si Dindin, punta ka kay Joy sa Manila. May problema ka. Salamat sa instruction, sabi ni Dindin. Ganon din ang Ama sa langit, punta ka sa anak ko ha. And my son will take care of you the way I take care of you. My son will do the same. Araba Shandari Araba. Kaya iba ang na-mentor. Iba yung nagpa-disciple, nagpa-disiplina, nagkaroon ng spiritual DNA dahil maduduplicate ang espiritu na nasa iyo. It takes time though. Takes test and try out. Until you will prove yourself that my spirit and your spirit is the same. Therefore, magkapatid nga tayo sa dugo dahil ang lumalabas sa atin ay pariho. Kung compassionate si Pastora, compassionate din yun si Joy. Dahil kung anong meron ako, meron din siya. Naintindihan niyo ba? Bakit ako wala? Dahil hindi ka nagpa-adapt. Ang adoption ay process. You believe one word at bukas naman, until you become like Jesus. Yun ang adoption. Alright, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. May unawa ba? Dapat kung ako sa inyo, nakastamp ang feet ninyo. Pati ang demonyo sa ilalim, ipaalam kung ano nangyari sa inyo. Pati sa taas at sa baba, ipaalam. Hindi yung sabihin mo sa katabi, pag hindi alam ng langit at hindi alam ng ibaba, hanggang dito na lamang kayo sa sementeryo. Gusto nyo ba yon? O, ipaalam. Ang sino man mag-believe, sabi niya, if you believe in Him, how could you believe kung hindi mo siya kilala? Alam mo lang siya nag-uha-uha nung Christmas. Hanggang doon lang ba ang pagkilala mo sa Kanya? Siya ay namatay, ngunit nabuhay na muli. Tapos na yung uha-uha-uha. Di ba, Jo? Tapos na yon. Kaya kung ang iyong paningin ay uha-uha pa rin si Jesus, kaya ganun rin ang lumalabas sa iyo. Pag naniwala ka na ngayon ay nasa right hand of the Father na siya, and functioning bilang Diyos ko, Diyos means, pag sinabi kong Diyos ko, source ko, sustainer ko, defender ko, yun ay ibig sabihin ng God. Diyos ko.
So pag narinig ng Diyos yan, and you really mean kung anong ibig sabihin ng pagka-Diyos niya sa iyo, He will do it for you. What you mean is what He is going to do. Is the God of truth. So, whoever believes in Him should not perish. Hindi siya dapat mamamatay o maimpyerno o mawawala na basta, but have everlasting life. Ang everlasting life ay ang buhay na walang kamatayan. Only Holy Spirit can give you that. So kaya ang Holy Spirit, Christ, the Father of Jesus, is my Father also dahil na-adapt ako. Ngayon, konektado na ako sa banal na Espiritu, I have everlasting life. At tandaan natin, dito natin makilala ang Diyos na pinapalakpakan ninyo, wag lang puro palakpak. Kailangan kilalanin. 17, for God did not send His Son into the world to condemn. Kaya nga yung mga religious people, may punishment. Kaya natatakot. Tinuturuan natin ang mga taong matakot sa Diyos. Hindi naman niya sinabing matakot kayo sa akin na parang horror. Ang takot natin ay reverence. Respeto ang gusto ng Diyos. Kaya for God did not send His Son into the world to condemn the world, but the world through Him might be saved. Sa pamagitan ni Jesus na nasa iyo at sa pamagitan mo rin, masave yung mga makasalanan. Hallelujah! Kagaya mo rin noon. May nakaunawa sa iyo, may nakinig sa iyo, may nagpray over sa iyo. Kasi hindi pinadala ng Diyos para i-condemn ka, kundi hilain ka upang lumapit sa Kanya dahil siya ay Diyos ng pag-ibig. I-solve natin ito. Bakit maraming umalis sa BCF? Sabi ng Lord, Hosea 4:6, kamangmangan ang rason kung bakit nahulog yung ibang tao. Obviously, nakikita naman nila yung resulta natin. Bakit nawala sila? Simple lang, hindi naintindihan ang ibig sabihin ng disiplina, ang diferensya ng disiplina at punishment. Ang Diyos natin ay pag-ibig, yes. Kaya nga tinulungan kayo, di ba? Yung iba, buong pamilya, hinakot ko dito, binayaran ko ang bahay, pinakain ko, pinag-aral ko pa yung mga anak. How could you say na iniinsulto? Ano ang narinig mo sa kanila? Alis tayo dyan, iniinsulto ang ating pamilya. Pagkatapos mong kinain ng mga pagkain, lahat kayo ay inalsa dyan para mabigyan ng gandang start, sasabihin ninyo na iniinsulto tayo. Kaya nga kamangmangan ang reason kung bakit lumayo ang mga tao. Ang ganda naman ng purmero, walang reklamo kasi nakakakain. Nabigyan ng oportunidad. Ngunit sa pagtumagal ka na at nakatingin ka na sa pera, iba na. Iba na yung mga salita mo sa labas. Ang masakit, pag sa labas ka, dito nakaranas kayo ng pagmamahal ng Diyos. Pinupuntahan kayo 12:00 ng gabi. May nagtatapon ng bato sa bahay ninyo. Pastor and pastora is there, 11 to 1 o'clock, para isave kayo. Umalis kayo, nakarinig lang kayo sa ibang mga chismosa, hindi man lang nga nakabigay sa inyo ng tsinelas. Naniwala na kayo. Ito ang reason kung bakit ang mga Kristiyano ay hindi tumatagal sa pag-ibig ng Diyos. Dahil hindi nila naintindihan na ang pag-ibig ng Diyos ay disiplina, may justice na katapat. Hindi puro na lang, gusto mo na lang bigyan ka. Sabihan ka ng mabaho ang hininga mo, insulto ang tingin mo. Nagbibigay ako ng toothpaste sa iyo, toothbrush. Hindi lang salita, insulto pa ang tingin mo. Wow, deng, sana noon pa. Nung nag-umpisa ka pa lang dito, sinabihan mo na, ayaw, wag tayo dyan. Nakaranas na. Hinakot ang pamilya dyan, binigyan ko ng pinatira ko ng bahay, na taon na. Nakalampas sila sa sitwasyon nila na hindi maganda. Aba, di syempre, nakabihis na.
Ang ganda na ng stockings, mukhang hindi na butas-butas. Nung nakalabas na, iba na ang sinasabi dito. Yun po ang reason kung bakit maraming lumalabas dito. I did my best, pero sabi nga ng Lord, may mga tao talaga na ang hanap nila ay pera. Ang hanap nila ay tulungan lang sa pera, hindi sa lahat. Ang Diyos lahat. Hindi sana all talaga ang Diyos ng VCF. Hindi nagkukondem ang Diyos. Hindi insulto ang disiplina. Natural ang disiplina, may stop rod siya, di ba? Great Shepherd. Pinapalo niya ang mga hindi sumusunod sa linya, katulad ng mga bata. Siyempre, masakit yan. Bakit? Ano ang reason ng disiplina ng Diyos? Para hindi ka mapunta sa consequence na masakit. Ayaw ng Diyos na mahulog ka. Kaya mahal ka niya, kaya kanya dinidisiplina para hindi ka mahulog sa impyerno. Yon lang. So John 3:16-17 hanggang ngayon di pa rin naunawaan. But from time to time, ang VCF ay nagpapaunawa. Baka sakali. Sa tagal nyo ng pananampalataya, ngayon lang kayo nakaunawa. Hindi maganda, buhay ka pa. Natanggap mo pa ang kapangyarihan ng Diyos. So when you're forgiven, ito pa yung sinapit ng ating, katulad nito si Jesse Boy. Mahilig siyang maghingi ng tawad. Pero hindi siya marunong tumanggap ng kapatawaran. Ako, nag-aral ako. Bakit Lord? Ako mahilig ako magtanong, bakit Lord ganito ang resulta? Humingi naman ng tawad. Sabi ng Lord, yes, humingi nga siya ng tawad. Nung pinatawad ko na siya, hindi niya tinanggap. Kaya kanina pag-start natin, tinanggap mo ba ang pagpapatawad ng Diyos? Kasi kung totoong tinanggap mo, you have it. Nandyan sa'yo yan. Ano ba mag-forgive ang Diyos? Bigyan ka niya ng bagong fresh na start. Bagong umpisa. Ang patawad ng Diyos ay bagong umpisa sa iyo. So you take the opportunity na binagyan ka ng tsansa para baguhin. Amen. Katulad dito sa leadership po natin, siyempre lahat naman tayo nagkakasala. During the time ng leadership nyo, nagkasala kayo, na nagsabi ang law na dapat tanggalin ka na. Marami talaga dapat tanggalin. Pero nakikinig ako sa Diyos eh. Kaya ang labas tuloy, hindi ako sumusunod sa pastor ko. Sabi ko, I explain, na ako ang pastor. Ako ang nakakaalam sa kanila dito. Kilala ko sila, ikaw hindi mo sila kilala. Tama yan. Sige, I trust you. So, yung trust ni Pastor Andrew, kailangan may gagawin ako para i-prove ko sa kanya na ang aking pagbigay ng chance sa inyo ay totoo at nagbunga ng tama para hindi ako i-accuse ng pastor ko. Tingnan mo, see? Kaya sabi ko sa'yo, binigyan kita ng pagkakataon, binabaliwala mo, at stake din ako. Kaya gumagawa ako ng paraan para hindi ka mahulog kasi ayoko mapahiya ang Diyos. Hallelujah. Kung nakakita kayo ng katulad ko na pastor, bigyan ko kayo ng 50,000. Hindi ko sinabing the best ako. Sinabi ko sa inyo, alam ko kung ano ang ginagawa ko bilang pastor, nagpapastor sa mga taong nagpapastor. Hindi mo naman pwedeng pilitin yung mga taong hindi sumusuko sa iyo, nagpapasakop sa iyo. Tama ba? Naintindihan nyo ba natin ngayon? Wow. Dito salamat sa John 3:16-17. So, I want you to know na relationship. Kaya tayo nagpapatawad. Yung iba, halos hindi nagpatawad sa kanilang tatay. Namatay na lang, hindi nila napatawad. So sad. Sana hindi kayo ganyan. Buhay pa ang magulang ninyo, love them. Dahil yan ang katungkulan ng isang Kristiyano. Ang
pagpapatawad natin ay pagbibigay ng pagkakataon sa mga nagkasala. Dahil nagkasala din naman tayo. Kaya in the same way, magbigay din tayo ng oportunidad sa ibang tao para makapag-umpisa din sila katulad natin. Micah 6:8, He has shown you, O man, what is good. Pinakita ng Diyos ang anong mabuti. And what does the Lord require of you? But to justly. Justice po ang gusto ng requirements ng Lord sa pag-ibig niya. Walang ang kondisyon ang pag-ibig niya, pero gusto niya ng justice. Inibig ka niya hindi para magiging prostitute pa. Inibig ka niya hindi para maging mas magnanakaw pa, maging sinungaling pa, maging masahol ka pa sa dati. Hindi. Kaya ka nga niya inibig dahil gusto ka niyang baguhin. Kaya ang requirements niya, Micah 6:8, justice. At ibigin mo ang awa, mercy, na katulad meron siya. Kaya nga, may proof po ako. Si Violeta, si Lilibet, at ito ngayon, patuloy pa rin ang aking mga street children na lumaki naging nanay na, si Jane over. Ilang taon sila dito. Bakit sila pabalik-balik? Sapagkat naramdaman nila ang love ng Ama. Hindi ako yan. Naramdaman nila. Bakit sila pabalik-balik? Sabihin ko sa iyo, ang disiplina na ginawa ko sa kanila, hindi basta-basta. Kasi tinreat nila na hindi insulto. May nang-iinsulto ba na nililiguan ka pa? Liliguan kita tapos insultuhin kita? Ano ba yan? Kaya nga, nag-graduate yung dito nakatira noon. Sayang, hindi niya naintindihan na pagsabi ko sa kanya, mabaho ang bunganga mo, ay disiplina. Dahil ayaw ko namang mapintasan siya. Singer pa naman siya. Yan yung pag-ibig ng Diyos. Hindi mo naramdaman ang kahihiyan mo sa labas. Pero pag dito sa loob ng pamilya mo, sinabihan ka mabaho ang paa mo, galit ka. Punta ka doon sa hindi nagsasabi, kahit na mabaho ang hininga mo, alam ko, nagtitiis sila sa iyo. Dahil nahiya sila magsabi. Yung taong matapang magsabi sa iyo, yun ang totoong umiibig sa iyo. Ayaw niyang mapintasan ka, ganun ang pag-ibig ng Ama sa langit. Ayaw niyang mapintasan ka. Yung lahat ng disciple dito, inutangan mo, pagsabihan kita, masama ako. Dahil hindi ako nag-disciple sa iyo para utangan mo lahat ng mga tao dito. Hanggang umalis ka, paiba-iba kayong lugar. Ganun pa rin ugali ninyo. Tapos you talk against VCF 20 minutes before take off. You talk against. Hindi pag-ibig ng Diyos yun. Sad. Alam nyo ba, ang banal na espiritu ay nalulungkot. Na ginawan ka, pinakita ka what is good. Pero hindi mo nilove ang awa ng Diyos. Mahirap magmahal. Kung kayo may mga anak, gusto nyo ba buringot ang anak nyo? Love nyo ang anak nyo, linisin nyo. Pinapalo nyo kapag talagang hindi sumunod sa tama. Right? Yun naman ang love ng Ama. Bakit insulto ang tingin mo? Sayang, nag-college pa naman. Sabihin ko sa iyo, kung nakikinig ka ngayon, hanggat kahit saan ka tumakbo, pakita ka pa sa pag ganun-ganun ka pa sa Facebook. Alam naman na tao, mabaho ang bunganga mo. Hanggat hindi ka nagbabago, nobody will trust you. And you keep on saying bad things against sa VCF na tumulong sa inyo, nagpakain sa inyo. Ang sakit, di ba? Ang sakit. Mas lalong masakit sa Diyos. Namatay siya para sa iyo tapos sabihin mong insinusulto ka. Simply because kakulangan ng kaalaman. Why my people say bye-bye and go with Satan forever. Palakpakan natin ang Lord. Ito ang kanyang requirements, love and justice, mercy, to walk humbly with your God. Kung ano sinasaway sa iyo ng Diyos, sundin mo. Yun yung humility. Kasi tatay mo siya eh.
If you treat Him as your Father, kahit sabihin mabaho ang hininga mo, hindi ka nag-toothbrush, tanggapin mo, totoo naman. At baguhin mo para sabihin ng tatay, that's my boy, that's my girl. Nagre-represent tayo ng ating tatay. Ganyan ba ang tatay mo? Tinuruan kanyang maging mabaho? Tinuruan kanyang maging rebelde? Kaya dito sa gabing ito, confrontation ito, love. Ang pag-ibig ng Diyos ay may disiplina. Sabihin mo nga sa katabi, iba ang disiplina, iba ang punishment. Palakpak, kailangan matuto tayo. Next, sabi ng Panginoon sa kanyang salita, next, let us therefore come boldly the throne of grace. So ano ba ang susi? Bold. Bold ka. Lumapit sa Diyos. Sabihin mo yung naramdaman mo. Hindi yung pag ganun-ganun ka lang, tapos makita na yung tsura ng mga tao na para kang tinitirhan ng mga lamok. Galit ka kapag merong demonyo sa iyong katabi. Galit ka sa mali. Hindi ka galit sa tao. Galit ka sa mali. Dahil yung mali na yan ang magpapahamak sa tao. Palakpak. Para ma-obtain po natin, makuha natin ang mercy, ang kaawa at grasya. Lalo na sa times na kailangan natin ng Diyos, kailangan natin ng boldness. To ask sa Father mo in heaven, Lord, kailangan ko ng tulong mo. Siyempre, you humble yourself. Kasi pag hindi naman nakakahingi yung mga prideful mga prideful na Kristiyano, hirap na hirap sila manalangin. Hindi nila alam manalangin kasi pride nga. Pag may pride ka, hindi ka makalapit sa Diyos. Pero pag may humility ka, you come boldly para makuha mo yung kanyang awa. Kasi pag hindi ka humble, hindi ka kaawaan. Meron bang hambog na kinaawaan? Di ba? Binabaril pa. Palakpak. So we may obtain mercy and find grace. Ano ba ang grace? Enabling power. So, sobrang gagawin ng Lord para sa iyo. Yan yung grace. Para makatulong sa iyo in times of your need. I have this. That's why ano man ang mangyari sa buhay ko, I know how to operate in faith. At kahit galit ka sa akin dahil na-correct kita, mabaho ang bunganga mo, sorry, naging totoo lang ako. Hindi ko naman pwedeng tawagin ang mabaho na mabango. Otherwise, hindi ka mabago. Huwag niyong isipin na insulto yan. Nagbibigay ng opportunity sa inyo na mabago niyo ang pangit upang bumuti kayo. Ako, I love my pastor correcting me. Kahit kuminsan hindi ko ginagawa, sinasabi ko na ng sarili ko, baka gagawin ko sa future, kaya ngayon, magpa-rebuke na lang ako ngayon. Baka ni-remind lang ako ng Lord. Di ba kuminsan ganito, hindi ko ginagawa yan, bakit ni-rebuke ako sa ganun? Ako hindi. I bow down because pinapakita ko sa pastor ko, I submit to his pastorship dahil siya ay binigay ng Diyos sa akin. I love my pastor no matter what. At kahit mismo siya nakikinig sa mga sinasabi ng ibang tao against sa akin, pinapakitaan ko na lang ng bunga. To make things right. Okay. 2 Corinthians 5:17, gas-gas na ito. Dito tayo magpa-park. Love. If anyone is in Christ, tayo ba ay na kay Kristo? Kagabi we talk about Ephesians. Kung totoong kasama na natin si Kristo, ipinanganak na tayo katulad ni Jesus sa Espiritu, Christ na ang ating tatay, katulad ni Jesus. Tayo ay may ebidensya. Ang pagbabago mo, Miguel, nagbabago ka. Nakikita ng nanay mo may pagbabago ka. Although hindi agad-agad, pero pakunti-kunti, mukhang may pagbabago yung anak ko. So doon mismo siya, nakasama mo ang makapag-testify na ikaw nga ay sumama na kay Kristo. Yung asawang number 1 na judge, kasama Asawa is kinakasama mo
Siya mismo ang judge kung totoo yung sinasabi mo sa pulpit o gawa-gawa mo lang. 2 Corinthians 5, therefore, if anyone is in Christ, sabi niya doon, totoo bang na kay Kristo ka? Tanungin mo yung katabi mo, totoo bang na sumama ka kay Kristo? Kaninang umaga may pumunta sa amin na ni-refer ni Pastor Raymond, yung yogurt. Sabi ni Pastor Raymond, gusto ng pastor ko yung yogurt. So pumunta rito ang may-ari ng yogurt from Jensen, si John Ray. At binigyan ako ng 2 yogurt. I really like the taste kasi doon sa Korea, yan yung paborito ko. Ang yogurt ay walang masyadong, ito ay napakalinis kasi katulad din yan ng mga pagkain na pinapermanent, yung fermented. Yun ang maganda kasi ang yogurt sa health. Ito ay milk, ibang klase, pinoprocess, at saka sa chemistry, merong mga yan. So kaya, nagpapasalamat ako. And then, of course, I testify to this John Ray na to, na this is the connection ng Diyos sa atin, na gusto ng Lord, mag-connect tayo all over the world. Ginagamit lang yung negosyo, pero actually, si Jesus ang gusto niya makilala mo siya, ihatid ka niya sa mga taong magpakikilala sa Kanya, sa'yo. Pumunta siya talaga para ibigay lang yung 2 yogurt. So, I thank God. In return, sabi ko, Lord, anong gusto mo dito? Well, gusto kong ipakilala mo ako sa Kanya. So, if you are in Christ, ano ipakilala mo? Na ikaw ay binago ng Diyos. Dahil kung hindi ka binago ng Diyos, ano sasabihin mo? Lagi na lang, God is good, ikaw ay bad. Diba? So, mismo, mag-observe ang tao kung good ka nga. Then, doon siya maniwala. Dadaan siya sa'yo para maniwala sa tunay na God is good. So, absolutely, if you are in Christ, the total you, old you, has gone. Sabihin mo sa katabi mo kung hindi ka pa nag-gone. Gone by the wind. Kaya nga sabi ko sa'yo, gas-gas na itong 2 Corinthians 5:17. The old things, ano yung old things? Yung old mo na ugali will pass away. Pass away means patay na. Pass away, kaya ayokong tawaging pass. Ngayon, alam nyo na, 2 Corinthians 5:17, ayokong tawaging pass. Pastor ako. Ang pass away ay patay. The old me, patay na yon. And the new me, behold, bago ang lahat. Naging bago ako sa pamagitan ng aking pagsasama kay Kristo. Na-share ko kay John Ray kanina, sabi ko, I was in Jerusalem. Kasi nabigyan ako ng pagkakataon na magpili bago umuwi. After 12 days ng aming journey sa Israel, binigyan ako ng isang araw. Sila umuwi na, may isang araw pa ako. Talagang hindi yon mali ni Mama Jane, kundi talagang si Lord nag-destin to have a date with Him. Ako lang mag-isa. Can you imagine? Kakatakot. So I went there at meron silang tinatawag nating MRT dito sa atin. Dito, dami mo makita. Doon, pag nakasakay ka, tube. Alam ba yung tube? Parang capsule. Capsule na na gamot, na parang plastic. Parang capsule siya. Pag pumasok ka, hindi mo alam kung paano lumipad. Andyan na agad. Shoo! Sa loob ng capsule, wala kang takot. Mas nakakatakot yung parang magkanda, wala na yung mga tornilyo. Yun, matakot ka sa labas kasi hindi mo maramdaman. Pag sa loob ka na ng capsule at umandar na pupunta ka sa puntahan mo, parang pag ganun mo nandiyan ka na hindi mo na malayan. Wala kang makita, hindi ka pwedeng mag-view kasi shoop, ganun ang capsule. High-tech ang Jerusalem, ang lugar ni Jesus. Sabi ko, ganito ang revelation ng Diyos sa akin. Kapag in Him ka,
sa loob ka ng capsule ni Jesus. Wala kang takot. Kapag sa loob ka ng capsule ni Jesus, totally wala. Hindi mo maalala kung saan ka galing. Dahil sagot ka niya. In Christ, sa loob ng capsule ni Christ. The old, na hindi mo maalala kung sino ka. Pag nakita mo yung ex mo, parang baliwala. Why? Dahil ikaw ay pinalitan. Ang lahat ng sa iyo ay hindi mo na maalala. Maaring maalala mo pero hindi ganon na may power. Wala nang distraction sa iyo kasi totally para kang binalsa mo na hindi mo na alam asa na ba ako. Yon, kapag nakasama ka kay Kristo in Christ, behold, sabi niya, I am making you a new creation. The old had died. Patay na. Sabihin mo sa katabi, pero yung paa mo, mabaho pa rin, mukhang buhay. Patay na yung nakaraan mo. Behold, I'm making you, for all things had passed away, or namatay na. And before, all things are new. Na natutuwa ka, wow, nandito na ako, Lord, sa Jerusalem. Noong time mo, puro alikabok dito. Ngayon talaga naman, high-tech na lahat. At uso doon ang elevator, parang capsule din. Sabi ko, may ibig kang sabihon sa akin. Anong ibig niya sabihin? Sa loob kita. So, you don't have to worry, you don't have to be afraid. Sa akin ka. Sa loob kita. In Christ, yun ang ibig sabihin. Kaya, only in Christ that you can receive victory in your life. Isang patotoo, ang BBS natin, umabot ng 300,000 ang ating gastos, including sa mga notebooks ninyo na sino nag-provide? Ang Lord, di ba? Ang ginawa natin, pumasok lang tayo sa kanyang command. Nagpa-command lang tayo, nakita natin, natapos ang BBS, na masaya ang lahat. Halaraba. Tumayo tayong lahat. Sa 18, sabi niya, ang last word, sabi ko ba sa 18? Di mo ba? Okay? Sabi niya sa Romans 5:17, as though, di ba, yung offense ni first Adam, oo, na-open tayo lahat. Naging biktima tayo. Pero salamat kay Jesus, the second Adam, na nung tinanggap natin siya, tutubang tinanggap mo siya. Tinanggap mo ba ang forgiveness niya? Ito yung, kaya mahirap ka rin mag-forgive sa kapatid mo eh. Kasi hindi mo pa natanggap ang forgiveness ng Diyos. Kung totoong natanggap ang forgiveness ng Diyos, madali sa iyong mag-forgive. So sad para kay Jessie Boy na nasa loob siya tapos yung tatay niya namatay, hindi niya man lang makita. Gano'n naman talaga ang story, sabihin mo sa kapatid, kasi nung buhay pa. Amen. Kaya lesson ito sa atin. Yung nangyari kay Jessie Boy ay magiging blessing sa atin na hindi natin i-duplicate yung mga ginawa niya. At gano'n din kay Tatay Crescenciano, the greatest thing na happen ay natanggap ni tatay si Jesus. Ang regret lang, hindi siya nabigyan ng pagkakataon na mayakap niya yung mga anak niya. Ngayong patay na si Tatay Crescenciano, anong gagawin ng Diyos? The old must be gone. The forgiveness. Kung may guilty man ang mga anak, lumapit lang kay Jesus, siyang tagatanggal ng guilty. Kasi kung guilty ka forever, kawawa ka. Only Jesus can make all those bad things pass away. Now that Tatay Crescenciano is away, they can start this generation. They can start their own. Sila CJ, RJ, LJ will never do the same. Ito talagang pera, no? Sabihin mo sa katabi, ang ganda na nagmamahala naman kayong dalawa. Nagtanan pa nga kayo. Tapos nawala na ng pera, mag-abroad na, separate na. Kaya matuto tayo. Huwag natin i-allow na ang pera ang magpahiwalay sa atin.
Na ang pera di naman ang magbubuklod sa atin. Nasa iyo yan. Kung gamitin mo ang pera para ibuklod tayong magkaisa o magkahiwalay tayo. Huwag tayong greedy sa pera. Na halos pera ang importante. Yan ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ko sinabing hindi ka mag-abroad. Kung pinairan lang sana natin, kahit nga dami na nangyari, basta't may forgiveness tayo, hindi laging huli ang Diyos, lagi siyang on time. Kapag pinatawad niya tayo, sana hindi nahuli ang lahat. You can start all over again. Kahit ngayon, kung meron man kayong mga unforgiveness, ibigay nyo na yan kay Lord ngayong gabi. It's an altar call. At willing kayong umibig sa mga taong nanakit sa inyo. Hayaan nyo na sila sa Diyos. Dahil kapag sinaktan tayo, sabi ng Lord, vengeance is mine, don't you worry. All you have to do is to forgive for your own self. Para ma-set free tayo at wala tayong daladala na guilt feelings or shame. Ang guilt at shame ay gawa yan ng sarili natin. Tayo rin. Dahil sa unforgiveness. Shall we rise up our hands? Call po ito ng Panginoon sa atin na tayo ay manikluhod. Tayo po ay mag-ask ng forgiveness kung meron pa po tayong mga tinatago na hindi natin ma-forgive yung ating mga kapatid. Speak out lang po natin and God will make a way. Sabi niya speak and you will see. Say it and you will see it. Kung hindi makuha sa 1, 2, 3, 5, 10, 1,000, hanggat makuha ninyo na nawala na nga sa puso ninyo ang galit. Dahil ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig, hindi galit. He's a God of love, not hatred. He came to build you up, not to break you down. Maraming salamat talaga sa pag-ibig ng Diyos. Nakaka-restore ng pamilya. Wala na si Tatay Crescenciano. Everything will be mended by the power of the love and through forgiveness. Siyempre, ma-realize mo, kapag ang tao ay nawala, doon mo lang ma-realize. Huwag natin gawin yan. Realize the goodness and kaimportansya ng tao habang buhay. Pagpapatawad talaga ang susi ng lahat. Dapat natuwa kayo, umuwi kayo sa inyo. Ang layo noon. Para mabigyan ng pero pagbalik ninyo, parang kayong nawalan ng forgiveness. Ano ba yan? Kailangan patuloy ang ating pag-forgive sa ating kapwa. Higit sa lahat, lastly, forgive yourself. Marami sa atin dito, hindi pa natin na-forgive ang ating sarili. Ano mang kapalpakan natin in the past, yan ay dahil tao lang tayo. Pero ngayon may Diyos na tayo. Forgive yourself. Patawarin mo yung sarili mo. Dahil sa ating kahinaan, ang Diyos Ama ay naghihintay ng iyong pagbabalik loob sa Kanya. Balik lang. Sakay lang. At kapag sumakay ka nga, dahil nagdesisyon ka, nakita mo yung sarili mo, nandun ka na sa gusto mong lugar. Ang lugar na wala ka nang kailangan pa. And you can trust Jesus. When He calls you, He loves you. He calls you back into the arms of the Father in heaven. May the love of God continue to restore you. Forgive yourself, forgive others, and ask forgiveness from the Father so you can forgive others. Maraming salamat sa pag-ibig na walang kondisyon, na kapag tinanggap natin itong pag-ibig na to sa pamagitan ng ating pag-extend ng the same na pag-ibig, maranasan natin ang restoration ng lahat na nasira sa atin. Behold, God is going to make new in your life. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, God is blessing you today, anointing you today for the greatest love that you received tonight. You have everything when you have the unconditional love of God in Jesus' name. Everybody say, Amen. Everybody say, I receive it. And you receive it too. Dito na tayo.
Kung hindi nyo pa natanggap ang Panginoon, ang kanyang pag-ibig, for God so loved you that He gave His only begotten Son. He did not came to condemn you, to insult you. He came to save you from all unbeliefs. Sa mga maling akala, tayo ay ililigtas niya. You can say this prayer with me. I believe that heaven will be listening to us. Heavenly Father, thank you for your only begotten Son. Ngayon, naniniwala ako na siya nga ay namatay para bayaran ang lahat ng mga kasalanan. Pati kasalanan ng mga ninuno namin. Patawarin niyo po kami. Panginoon, nagbabalik loob ako sa inyo. Naniniwala ako. Namatay kayo, Jesus, para ako mabuhay. At ngayon ay nasa right hand na po kayo at nagko-command sa mga taong naniniwala sa iyo. Isa ko doon. Tinatanggap ko po ang inyong promise na banal na espiritu sa aking puso na magmula ngayon, susundin ko ang inyong alituntunin at susundin ko ang inyong banal na espiritu, kapangyarihang magawa ko ang lahat ng inyong pinapagawa. Grasya. Ito po ang aking samot dalangin at naniniwala ko. Ang pangalan ko ay nasa inyong libro ng mga buhay. Magmula ngayon, ako po ay nakaabang sa inyong pagbabalik muli. Dahil dito pa lang, sumasama na ako sa inyo. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. This love is beautiful. Gagawin niya maganda lahat. Behold,